The title of my message today is Pursuing the High Calling of God. Sabihin niyo nga po, Pursuing the High Calling of God. Alam mo po, nang nilikha tayo ng Diyos at nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang buhay po natin ay nabago. At ang bawat Kristiyano po ay may calling. Sabihin niyo nga po, calling. Lahat po tayo tinawag ng Diyos. Minsan kasi, ang pag-iisip natin, akala natin ang pastor ang tinawag lang dahil siya yung nagpapastor. Lahat po ng mananampalataya, lahat po ay may calling. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, may calling ka. Kaya lang, ang calling nito, syempre may calling na sa tao na tinatawag ka, inuudyokan ka, pero may calling na divine calling or yung tinatawag natin high calling, mataas na pagtawag na mula sa ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, I want your heart to be open to what God is asking you or what God is telling you right now. While I'm preaching this, maybe God is speaking to you. Okay? Wag tayo magmatigas sa puso natin, hayaan natin na magsalita ang banal na spirito habang tayo ay kinakausap. Kasi ito ay pagtawag ng ating Diyos. Amen? Ready na ba kayo? Can we just pray for a bit? Father God in heaven, I thank you, O Lord, as I preach your word, hide me under the shadow of your wings. Let the truth, O God, be spoken. And Jesus, reveal yourself to us more and more so that we can understand our calling. Lord, as you call us, O God, for greater things, to work in your kingdom, Lord, we thank you because we are privileged to serve you in your kingdom. Holy Spirit, touch us, transform us as we open our hearts and our minds to receive your word. In Jesus' name we pray. Everyone says, Amen. Let me just read this, Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Okay, can we all read 1, 2, 3? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So we can see here that Paul is telling us that he is serious in reaching, in pressing toward his goal. Ang bawat Kristiyano po, mananampalataya, kailangan may goal. Kailangan may gagawin. Pag natanggap mo na si Kristo, nagbago na ang buhay mo, you are a new creation, hindi ka na yung dating walang pangarap, walang gagawin sa buhay, walang goal, ikaw na ngayon ay may gagawin na. Kasi may layunin na ang buhay mo. Amen ba? Alam mo ba na may specific ka na layunin dito sa mundong ito? Sabi mo nga sa katabi mo, may specific purpose ka. Lahat tayo create ng Lord, hindi lang basta-basta, i-create ko nga si Noni, i-create ko nga si May, create ko nga si Janelle, create ko nga si ganito. Yung basta na lang naisipan, hindi. Pinag-isipan ka ng Diyos. At kasama dun sa pinag-isipan ng Diyos ay yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya, kailangan alamin mo yung purpose mo. How? When you have a relationship with God, ito yung pinakamaganda. You can know the purpose of God in your life. May sarili-sarili tayong plano sa buhay, pero iba ang plano ng Diyos. Amen? Sabi ni Pablo dito, ganito ang ginagawa niya. Nakilala niya ang Panginoon at ginagawa niya yung layunin ng Panginoon. Kinakalimutan ko na I put behind the past. Kailangan iwan mo yung nakaraan, yung dati mong pagkatao na hindi maganda, mga gawain na hindi maganda, kailangan mong iwanan na. Kasi magfo-focus ka na dito sa goal mong napakaganda na layunin na ibinigay sa'yo ng Diyos. Amen? At yun yung mataas na pagtawag sa atin ng Diyos. Iba ka na, kapatid. Hindi ka na ordinaryong tao. Amen? Hindi ka na ordinaryo. Amen? What is this high calling of God? It is God's specific and divinely appointed purpose
for your life. Ibig sabihin, specific to. Hindi lang yung may nakita kang successful na tao, gusto mong gayahin at feeling mo ganun ang purpose mo. No, magkaiba kayo. You are unique. Okay? Your purpose is distinct. Ibig sabihin, talagang kakaiba siya. Amen? It is distinct and unique from everyone else. Kaya hindi ka, gusto kong maging katulad ni pastor. Malay mo, magpapastor ka, pero wag mo akong gayahin. Kasi iba yung hati ng buhok ko. Okay? Iba yung dami ng buhok ko. Okay? So, ibig sabihin, ang high calling ng ating Diyos ay mataas at unique. Amen? Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's masterpiece. Sabihin nyo nga po, we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Ano sinabi ng Diyos? Na nung ikaw ay ginawa, create ng Lord, isa kang obra maestra. Di ba? Parang Espanyol yan eh. God's masterpiece. Kumbaga sa painting, talagang there's time, there's an effort. Ganun ang pagkagawa sa iyo ng Diyos. Kaya wag mo sisisihin ang sarili mo pag tinignan mo sa salamin ng sarili mo. Nakakainis naman, pango yung ilong ko. Nakakainis naman, ang itim-itim ko. Diba? Huwag kang mainis, kapatid. Amen? Hindi nagkamali ang Diyos na ganyan ang mukha mo. Amen? Hindi nagkamali ang Diyos na binigyan kanya ng magandang buhay at nakilala mo siya at binigyan kanya ng magandang layunin. Amen? You are God's masterpiece. Amen? Because when we knew Christ Jesus, nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, nalaman natin na grabe pala yung pagmamahal sa atin ng Diyos. Na noon pa man, bago pa ang pundasyon ng earth na to, bago pa na-create ang mundong ito, alam niya na ang buhay mo. Amen? Alam mo ba na ganun katalino ang Diyos, ganun karunong ang Diyos? Marunong ang Diyos. Bago pa makreate ang mundong ito, nasa isip ka na ng Diyos. At ang nasa isip lagi ng Diyos ay laging mabuti. Matagal na, for long ago, God knew you. Amen? And we can do the good things He planned. Alam niya na yung dapat mong gawin na mabubuti para sa Kanya. At malalaman mo lang yun kung ikaw ay may relasyon sa ating Diyos. Amen? So, naintindihan po ba? Sometimes, akala natin kapag nagplano tayo, akala natin dire-diretso. Diba? Ganyan. Your plan, minsan sa calling natin, ito, nakilala ko na ang Panginoon, dire-diretso na. Katulad nitong nagbabike na to, parang straight line, akala natin, Miles. Feeling ko rin minsan, parang ganun eh. Papastor ako, sige. Pero may mga unexpected na mga bagay pala na dapat kong gawin or harapin. Okay? Ganito yung plano natin. Kala natin straight line lang. Pero ito ang plano ng Diyos. Marami palang mga challenges. Minsan mabato. Minsan talagang kailangan mo ng hagdan-atan, mas matindi. Minsan, kailangan mo, nasa bangka ka, nasa tubig ka. Minsan, lulubog ka pa. Minsan, nasa tag-ulan ka. Bago mo marating ang mga goal mo. Ibig sabihin, there are challenges along the way. We thought that the plan of God is parang wala ka ng problema. Nagkakamali po. Sabi nga ng iba, akala kasi ng iba, kapag nakilala nila ang Diyos, mawawala na yung problema nila. Kasi kasama na nila ang Diyos. Ay, di ba, ang sarap naman talaga kung ganon? Tama ba? Pero ang totoo nun, mas dadami ang problema mo. Bakit? Kasi kung ikaw ay dati nasa kampo ng kaaway, magagalit ang kaaway, kaya bibigyan ka niya ng kung ano-ano mga problema. At minsan, hinahayaan yun ng Diyos. Because God is a God of process. Sabihin nyo nga po, process. God loves to test His people. Why? Because long time ago in the Garden of Eden,
Tinest niya ang tao. And man failed. And for many times, throughout the years, libo-libong taon, man will always fail God. That is why God loves to test His people, not to put you down, not to destroy you, but to see if your love is true and you are faithful to Him. Amen? God wants us to walk in His process kasi gusto niya makita yung ugali natin, lumabas yung kagandahang ugali natin. God will allow a lot of circumstances because God wants us to mature and to be perfect in His image. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Sino dito gusto lumakad sa proseso ng Diyos? Kaya ang God's call is a process, not a destination. Hindi yan, yun, doon ako mapupunta. Pero nakakalimutan ka kapatid, it is a process. It is a continuous journey of striving toward the mark of God's high calling in Christ Jesus, involving constant growth and forward movement. Ang buhay pala ng Kristiyano ay proseso at punong-puno ng testing. Ito pala ay journey. Hindi ito yung parang sasakay ka lang ng jeep papuntang Luneta at nakarating ka na, yes, narating ko na yung calling ko at nandito na yung destiny ko. No, hindi lang yun. It's a daily commitment to God for us to have a constant growth and forward movement. Bakit? Gusto ng Diyos sa bawat pagsubok, may times na aatras ka. May times na hindi lang aatras, kundi worse pa, ay huminto ka na at tumalikod ka sa Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, when He allows those process, those testings, ang gusto ng Diyos, you keep in pushing forward. And mind you, His grace is sufficient for you to move forward. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos para tayo ay magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Maraming mga bagay that will frustrate you, maraming mga tao na they will disappoint you, situations that will hinder you, block your way, but God is telling you right now, don't give up, keep pushing forward. You are on the right track. Amen? Move forward, wag kang minsan kasi tayong Pilipino, mahilig tayo sa drama eh. Kaya konting drama lang, ayaw na natin. Walang problema sa drama kasi, okay, may nararamdaman pa pala ako, kaya ako yung drama. Pero kailangan kapag nakakaramdam tayo ng hindi magagandang bagay, check natin yung puso natin. Ito ba yung magpapa-atras sa akin sa pananampalataya ko? Or I will keep pushing forward sa goal, doon sa calling na ibinigay sa akin ng Diyos. Amen? And another thing that I'd like to see, a picture of this, yung differences ng calling sa job and sa career. Alam nyo, sa trabaho, akala nila, yun na yung purpose nila sa mundo. Mag-aaral ako, pagkatapos ko mag-aral, hahanap ako ng magandang trabaho, mabibili ko yung mga gusto ko, at kapag nabibili ko na yung mga gusto ko, pwede na akong mag-asawa, pwede na akong magkaanak, pag nagkapamilya na ako, paaralin ko sila, okay, kukuha ko ng insurance or anuman, di ba, kukuha ng bahay, bibili ng sasakyan, pagkatapos noon, magre-retire, di ba, yan ang isip ng tao, ganyan ba yung plano nyo? Di ba? Pagkatapos na, pagkatanda mo na, marami ka ng sakit, tapos yung mga inipon mo, mapupunta sa ospital, di ba? Tapos, punta sa ospital, dami mo na sakit, tapos saka mo lang may isipan na mag-serve kay Lord, di ba? Kung kailan matanda ka na, di ba? Pero hindi, dapat ngayon pa lang alam mo na ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi minsan, pag nagtatrabaho, akala ng marami ang trabaho, yun na yung calling nila. Pero alam niyo po ba kung ano ang motivation ng trabaho? Paycheck. Ibig sabihin, yung sweldo. Kaya siya nagtatrabaho, pumapasok sa opisina kasi may sweldo. Sa karera naman, kasi gusto niya, hindi lang trabaho, karir ko to. Kailangan gumanda yung pangalan niya, yung ano niya, yung career growth niya. Naisip niya,
Hindi lang pera, kundi advancement. Para sa mga taong yung career man or career woman. Gusto nila mag-advance, mag-upgrade, okay? Para pag sa lipunan, may sinabi ako. Di ba? May pera ka na. Pero sa calling, it is an accomplishment. Yun ang motivation mo. It's a pleasure. It's a privilege na kumbaga na makagawa nito, gawin ng isang bagay because I know my worth, my value, and I know that I've accomplished something. Amen? Hindi ka lang pumapasok dahil may pera. It's more than that. And you describe that work. Kung paano ka magtrabaho, pag job ang tingin mo, parang chore lang or necessity. Parang kailangan mo gawin eh. Wala eh, kasi ito na yung ito na yung dapat kong gawin. Yan ang nasa isip mo pagtrabaho, pero pag career, hindi, competition, kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko magtrabaho ng maigi kasi hindi lang ako yung nagtatrabaho. Meron ding competition. Di ba? Gusto nila maging top employee, top agent, top CEO, top supervisor, top company. Ganyan. Ganyan ang isipan ng mga na may mga career. Pero kapag ikaw ay may calling, ang nasa isip mo, this is my passion. And it's privilege to work on this. Ganyan ang mentality. Kaya minsan may mga tao pag nagtatrabaho, pinagpipray nila yung trabaho, Lord, pahingin ng trabaho, kailangan trabaho. Nung tumagal sa trabaho, 3 to 5 years, sinusumpa na yung trabaho. Yoko na, galit na sa manager, galit na sa supervisor, galit na doon sa office mate niya. Galit na doon sa trabaho niya mismo, sa ginagawa niya. Diba? Pero hindi niya naalala, nung una siya, bago niya makuha yung trabaho niya, pinanalangin niya yun sa Lord. Bakit? Kasi hindi niya nakikita na yon, trabahong yun ay biyaya na galing sa Diyos. Kaya minsan nagiging ungrateful, nagiging pamilyar, sobrang pamilyar ka na doon sa ginagawa mo. Wala na yung puso mo doon sa trabaho. Kaya kapag binigay sa yung trabaho, bigat ka na inis ka na, overtime na naman, nakakainis naman, binigay na naman sa akin tong trabaho na to. Diba? Pero when you know that it's a calling, it's a privilege, you will thank for it because you have that job, you have that work. Amen ba? At kapag mag-expect ka, syempre, ano yung expectation mo pag nagtrabaho ka? Syempre, sweldo para sa mga gusto lang ng trabaho. Para sa mga career-oriented na tao, gusto nila power, prestige, makilala sila. Diba? Naalala ko noon nung naging yung mga una kong trabaho, naging number 1 po ako sa sales. Constantly throughout the year, as in number 1. Kumbaga, yung chart po, pag ganun. Ako po, minsan nahihiya po kasi hindi ako sanay sa ganun. Pero, iba po yung feeling. Parang, yes, may power ka na. Tapos lahat ng tao nakatingin sa'yo. Oh, ang galing, galing. Tawag kasi nila sa akin si Bo. Yun kasi yung wow, ang galing ni Bo. Pagdadaan ako doon, para akong, daig ko pa yung yung may-ari ng kumpanya eh. Pati yung may-ari ng kumpanya, kulang na lang sumaludo sa akin eh. Ganun po. Kasi when you do something, when you're career-oriented at talagang ginawa mo yung trabaho mo, talagang mataas ang tingin sa'yo ng tao. And that gives a power, that gives prestige. Di ba? Para ka ng kumbaga sa mga binibili mo, nasa premium ka na eh. Di ba? Mataas ka na. Ganun ang Sa mga career-oriented, ganun. Goal nila yon. Pero ako hindi ko goal yun. Nangyayari na lang talaga because I really work hard for it. Pero sa mga taong may calling at alam nila yun ang calling nila, it's fulfillment. And they see themselves that they've contributed with which is valuable sa kanilang trabaho. Kaya nga lagi ko sinasabi, I encourage some of the young professionals dito, don't look at work as your work kasi ito lang yung trabaho mo. Ito lang yung trabaho ko, pastor dito lang ako, mangolekta, dito lang yung trabaho ko, customer service, ganito lang yung trabaho ko, mag-check, Sabi ko, try to put yourself in the shoe of your boss or CEO as running the whole company. Kailangan may pakialam ka. Hindi yung pakialaman mo yung trabaho. Kasi makikita mo kung ano yung dapat gawin. Amen? Kasi when you have that kind of mentality,
you will do an extraordinary job. Makikita mo yung bagay na I have to contribute something for this company. I have to contribute something to add value. Ganun ang mga Kristiyano. Kapag nasa isang kumpanya ka, hindi ikaw yung rason kung bakit naiinis sila sa'yo. Ikaw dapat ang nagiging inspirasyon kapag sila ay nakakaramdam ng ayoko na magtrabaho, ayoko na sa kumpanyang ito. All of you should have feel that. You put value and contribution. Kaya nga minsan pag nagtatrabaho ako, hindi ko lang sabi ko, Lord, tulungan mo akong mahalin yung trabaho. Madaling mahalin yung trabaho, yung ginagawa. Pero ang lagi kong sinasabi, Lord, tulungan mo akong mahalin yung mga kasama ko dito. Kasi mahirap. Dahil marami mga tao sa opisina, minsan nag-aaway-away. At I always see myself na, Lord, gamitin mo ako dito. Ano ba yung part ko dito sa company na ito? Kaya sometimes in their sa mga break time nila, ganyan, every time that I will have a conversation with them or meeting with them, I always encourage them with the Word of God. And it works. It will really works. Why? Kasi ang mga tao, pagod na pag nagtatrabaho, hindi na nakakapag-isip ng tama. They needed a word from God that will strengthen them, that will change their mindset. Amen? Amen ba? So, and they're looking forward sa trabaho, they're looking forward, pag nagtatrabaho sila, alam mo ba, yung mga trabahante, gusto nila, Biyernes na ba? Pagpasok pa lang ng Lunes, gusto nila Friday na. Last day na. Okay? Yun ang pero kapag sa mga career-oriented, ang tinitignan nila, kailan kaya yung next promotion? Po-promote na ako, magiging TL, kailan kaya may opening? Yan ang binabantayan ng mga career-oriented. Pero ang mga taong may calling, they ask for more work. Ano pa kayang pwedeng gawin? Ano pa kaya yung ibibigay sa akin na trabaho? Di ba? Pero actually, ito yung mga nirereklamo, trabaho naman, tapos hindi yung sisweldo eh. Pero ako, nasanay po ako na, sige, kahit anong trabaho, kahit hindi ko pinirmahan niyang gagawin ko. Okay? Because why? I know my value. I know my worth. Amen ba? Amen ba? God's calling is not just plainly doing the work of God. Kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, whether you are in that corporate job, God is calling you on that office. Hindi lang para magtrabaho, but making a difference in your world. Sabihin mo nga sa katabi mo, make a difference in your world. Nung una ko po itong na make a difference in your world na phrase, una kong napakinggan to, nabasa ito, is when I was in high school, third year high school. Tumira ako dun sa tita ko na pastora, kasama niya yung mga leader niya, which is mga pastors na ngayon. Okay? Sila yung mga ate ko na mga youth leader namin sila. And sabi ng isa nun, ng pastora na ngayon, sabi niya, Noni, you can make a difference. Make a difference in your world. Make a difference. Ako naman, alam ko naman ibig sabihin nun. Sabi ko, how can I make a difference? Lagi kong nasa isip, ganito lang ako Tingin ko sa sarili ko, simpleng tao, mahiyain, mahilig magpatawa. Ganun lang ang tingin ko. Siyempre, pag high school ka, ang dami mong insecurity. Kaya naintindihan ko yung mga high school Marami pang mga insecurity yan, nahihiya, na ganun. Pero when I was in high school third year, my youth leader told me that you can make a difference. Pero ako, lagi ko tinatanong, Lord, paano ako makaka ng difference sa world? Paano ko magagawa yun? Minsan kasi ang nasa isip natin, hala, sisikat ako, gaganyan, make a difference. Hindi yun God wants you to make a difference in your world because there are people who wants or who is needing of Jesus. Akala ko nun, parang gusto mo lang sumikat, gusto mo lang makilala.
At iniisip ko, paano ko magagawa yun? Minsan, ang liit-liit ng tingin ko sa sarili ko, payatot ako, maitim ako, minsan na-insecure pa ako sa kulay ko. Diba? Parang sobrang tangos pa ng ilong ko. Sinasabi nila, tangos-tangos ko, pero sumobra. Nanghihingi pa sila. Diba? Tapos mahiyain pa ako. Magsasalita lang ako kapag tinanong mo. Ganon. Ganon ang tingin ko sa sarili ko. And how can I make a difference in your world? You just have to trust God. Ano man yung meron ka ngayon, ipagamit mo sa Panginoon. Kaya nga, nung nakita nila, nagpapastor ako, nakita nila yung mga ginagawa ko sa church, sabi nila, wow. Even nga yung isa kong youth leader, hindi makapaniwala na magpapastor ako sa sobrang kulit ko daw. Parang, hindi mo makikitaan na magpapastor to. Pero nagulat sila. And now we are making a difference in our world. And yun din ang challenge ko sa inyo. Don't belittle yourself. Huwag mong maliitin ang sarili mo dahil kaya kang gamitin ng Diyos. Okay? Hindi pera ang mag-aangat sa'yo. Kasi sila Pedro, sila Juan, sabi nga nila, nung mga religious leaders na sa paligid, mga hindi naman to nakatapos, mga wala namang pinag-aralan. Pero kung makapagsalita sila, daig pa nila yung mga may pinag-aralan. They preach boldly, with courage, kahit ang daming nagbabash sa kanila that time. Sinasabi pa na they are even, tawag dito, parang it's blasphemy kung ano-ano yung mga sinasabi. Pero they preach the truth and demonstrate the truth, the power of God. Kaya yung mga tao na pabilib, panganga sila eh. Ganun din kapatid. Stand up for truth. Be bold. Be courageous. Make a difference in your world. Amen? Hindi mo kailangan ng kung ano-ano para lang magawa mo yung dapat mong gawin. Kung ano ka ngayon, ano yung meron ka ngayon, ano yung nasa kamay mo, kayang gawin yan. Kaya kang samahan ng Diyos at gawin niya yung plano. Katulad ni Moses. Si Moses, utal-utal pa nga eh. Pero anong meron lang si Moses? Yung kanyang staff. Pero yun ang symbol ng kanyang leadership. At maraming milagro, maraming mga bagay na pinatunayan ng Diyos. Kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Ganito lang ako, pastor, wala akong pera. Hindi yan totoo. Kasi ako, nakikita ko na, yes, I can make a difference. Noon, nung high school ako, ang dami kong doubt. Ang dami kong tanong. Pero totoo pala, you can make a difference. You just have to trust the process. Amen? Sabi mo, trust the process. How to pursue the high calling. Number 1, forget the past. Kalimutan mo na yung nakaraan mo, yung mga bagay. Okay? Kalimutan mo na yung nanakit sa'yo. Kalimutan mo na yung nakipag-break siya sa'yo. Kalimutan nyo na yung mga masasayang araw nyo noon na hindi naman pala nagtuloy-tuloy. Hindi naman pala totoo. Okay? Mga bagay na hindi mo na kayang mabago, na nasa nakaraan na, forget it. Sabi nga ni Pablo kanina, putting the former things behind. Nasa likuran na. Kapag nasa likuran na, wag mo nang ngunin. Meron ka ng bagong goal eh. Diba? Forget the past. Forget what is behind you, including past mistakes and failures, to focus on the future God has planned. Huwag mo nang balik-balikan yung mga pagkakamali mo at i-justify mo, hindi, pastor, mahina ako. Hindi, pastor, utal-utal ako. Hindi ako nakapagtapos, pastor. Be bold. Be courageous. Kaya, alam niyo po, unti-unti ko natutunan na mag-risk. Kasi minsan naman Pilipino, gusto yung sigurista eh. Hindi, ano lang ako dyan kapag may sigurado na. Okay? Kung may pananampalataya, kapatid, go ka lang. Naalala ko noon, meron akong yung dream na trabaho, dream job. Pinakamalaking bangko sa Amerika. Sabi ko, gusto kong pumasok dyan. Galing din ako sa isang pinakamalaking bangko. Tapos gusto ko pumasok dito kasi mas malaki to, mas matindi to. Mas maganda yung benefit. Alam niyo po, nag-apply ako doon. Siyempre, confident ako. Hindi ako tinanggap. Frustrate ako.
Alam niyo po, bago ka makapag-apply ulit, kailangan 6 months. So, hindi ako natanggap. 6 months bago ka mag-reapply kapag may opening. Nung hindi ako natanggap, at hindi ko rin maintindihan, bakit hindi nila ako natanggap? Sabi ko, ano to? Di proceed na lang ako sa next. Pero na-frustrate ako, nainis ako. Bakit ganun? Pero alam nyo, hindi ako tumigil. Wala pang 3 buwan, nag-apply ulit ako. Di ba? Ano yung 6 months bago mag-apply. Pero wala pang 6 months, 3 months pa, wala pang 3 months. Nag-apply ulit ako. Aba, tumawag. Tapos sabi sa akin, nung nag-i-interview, ganyan, why did you apply? And tanong ko sa kanya, then why did you call? Bakit mo ako tinawagan? Alam mo palang, hindi pa ako dapat mag-apply. Bakit mo ako tinawagan? Uy, interesado ka. So, diniretso ko siya. Sabi ko, ano bang reason kung bakit hindi ako Kasi hindi ko talaga maintindihan. And that time pala, kaya pala, is hindi nila kayang ibigay yung gusto ko. Okay? Sabihin, yung gusto kong salary, hindi nila kayang ibigay. So, sabi ko, so you mean you can now give it? Yes. Okay, so tanggap na ako. Sabi ko gano'n. Siyempre, I have to go through the process. And then, I was able to enter and get that job. Amen? Minsan gano'n ako eh. Yung binibreak ko, may rules kayong ganyan. Ay, hindi. Tuloy ako. Kung meron man, ay nasa sa inyo na yon. Ang rules nila, 6 months. Pero wala pa 6 months, tuloy lang ako eh. Ganon. I always take risks. I always Kasi natututunan ko, bakit ba? Kung may gusto ako, gusto ko yun eh. Pipilitin ko. Pero syempre, natutunan ko, Lord, I always ask God, Lord, will I go? Okay? Or will I hold it back? Ganon. Kapag sinabi ng Lord, go, pero parang ikaw natatakot, kapatid, mag-go ka. Kapag alam mo, sinabi sa'yo ng Diyos, go. Move forward. Lord, hindi po ako ready. I said, go. Okay? Move. Huwag ka nang magpaantay-antay pa na kailangan. Gusto mo sigurado. No. Go there. Okay? Minsan pag mga sundalo, minsan iniisip ko, paano kaya pag nasa gera tinawag sila? Punta na kayo doon. Ala, teka lang, kulang yung bala ko. Hindi ka na mag-iisip. You have to go. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, kalabitin mo, go. Isaiah 43:18-19, forget the former things, do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing, now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. 'Di ba? Wala namang tubig sa sa desyerto Pero sabi ng Diyos, may ginagawa akong bago. Ibig sabihin, may ginagawa akong mga imposibleng bagay, mga bagong bagay sa buhay mo. Ikaw naman, lingon ka ng lingon dyan sa past mo. Binabalik-balikan mo yung ex mo. Meron na akong bagong ginagawa sa buhay mo. May bago na akong pinapakilala sa'yo. Amen? May bago na akong ino-open na opportunity sa'yo. Bakit natatakot kang pasukin? Amen? Why? Kasi lingon ka ng lingon sa mga nakaraan mong pagkakamali, nakaraan mong mga hindi magagandang karanasan. Forget it. That should be a lesson na dapat ikaw ay matatag na. Amen ba? Number 2, press toward the goal. Magpatuloy ka, tumingin ka, mag-focus ka dun sa goal mo, eagerly and relentlessly press forward, dedicating yourself to reaching the ultimate goal God has set for you. 1 Corinthians 9:24-27. Do you not know that in a race all the runners run? Siyempre, di ba lahat naman ng mga sa competition ng tatakbo, lahat yan tatakbo, tumatakbo. Okay, lalo na kung ang competition ay takbuhan. But only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Tayo ay ini-encourage ni Pablo na kagaya ng isang atleta na sumali sa kompetisyon, ang goal niya, manalo. Kunin yung prize. Meron dito tinitrain si pastora ng mga singer, tapos meron siyang na bata na mahilig mag-compete. Tapos ang nasa isip ng bata, gusto niya lang sumali sa competition kasi win or lose, it's okay. Pero sabi ko, no.
You go there, you think that you will win. Get the prize. Ganun dapat ang mentality. Hindi mo man makuha, ibig sabihin it's not meant for you. But when you go to competition, make sure that you have the attitude of a winning attitude. Yun ang sinasabi ng Lord. Kapag ikaw ay sasali ng competition, lahat yan doon sa premyo. Gusto nilang makuha. Ganon din kapatid sa buhay. Ang karera na to, pero hindi mo kalaban. May sarili kang karera, pero kailangan makuha mo yung premyo mo na para sa'yo. Ganon mo takbuhin ang buhay mo. Amen ba? Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last. But if we do it to get a crown that will last forever. Kung sa kanila nga, medalya eh. Pero yung medalya na minsan nawawala, natatabunan, nakakalimutan ka. Pero ito sabi ng Lord, tumakbo ka. Sila nga dumadaan ng matinding training eh. Gigising ng madaling araw, pati yung pagkain nila ay restricted. Bakit? Kasi may kompetisyon. Ganon din sa buhay, kapatid. May dapat kang iwan. You have to discipline yourself. Because your life has a specific purpose. Kailangan makuha mo yon. At inaagaw sa'yo yan ng kaaway. Gusto kanyang pagnakawan, patayin, siraan, para hindi mo makuha yung eternal prize mo. Pero sa buhay ng tao, yun ang natin, the crown that will last forever. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. Sabi ni Pablo, hindi ako tumatakbo na walang goal, na wala akong aim. I do not fight like a boxer beating the air. Diba? Hindi lang yung nagsha-shadow boxing, yung kalaban niya hangin. No, I strike a blow to my body and make it my slave so that I have preached to others, I myself will not disqualified for the prize. Ibig sabihin, itong katawan ko na to, kailangan mag-submit sa akin. Hindi yung ako ang magsasubmit sa gusto ng katawan ko. That's discipline. Hindi dapat tayong tatakbo na wala tayong aim. Hindi tayo, sabihin yung buhay natin, hindi pwedeng yung pabanjing-banjing lang or yung wala tayong, kung mabuhay bukas, hindi mabuhay, hindi salamat. Hindi ganun ang Kristiyano. Excited siyang mabuhay bukas kasi may gagawin siya. Amen? May tatapusin ka. Amen? Marami pa tayong gagawin, mga kapatid. Amen? So, kailangan may goal tayo, may aim tayo, may target tayo. Amen ba? Another thing is lay aside what hinders. Remove any sin, weight, or attachment that slows your spiritual progress and hinders your ability to be what God created you to be. Hebrews 12 verse 1 to 2, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Kung nababasa natin sa Bible, maraming mga ginamit ang Diyos. Talagang ang ganda ng mga testimony ng buhay nila. Kung sila nagagawa, kaya mo rin. Di ba? Kung kaya nila, kaya mo rin. Kasi pareho lang ang Diyos na sinasamba ni Abraham at yung Diyos na sinasamba mo. Kung nagawa kay Abraham, nagawa kay David, nagawa kay Pedro, nagawa kay Juan, nagawa kay Pablo, magagawa din yan sa buhay mo. Dahil ang Diyos hindi nagbabago. Amen? Kaya kung ano man yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo, iwanan mo yan. Ano yung mga kasalanan na ginagawa mo na alam mo na dapat na tinitigilan mo dahil yan na nagpapahinto sa'yo, tigilan mo na yan. Yun ang sinasabi ng Bible. Throw off everything that hinders and sin that easily entangles. Diba? Ibig sabihin, parang napupulupot ka doon sa kasalanan na yun, napupulupot ka sa mga bagay na dapat matagal mo nang iniiwan para maka-move forward ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, iwanan mo na kasi. Okay. Be obedient to the Holy Spirit. Ito yung napaka-importante.
kailangan matutunan nyo makipag-commute sa banal na spirito. At hindi lang makapag-commute, but to be obedient. Amen? Na marunong makinig, yield to the Holy Spirit's voice and understand His will and discern His direction for your life. God has given us the Holy Spirit to teach us. John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring your remembrance all things that I said to you. Sino magtuturo sa atin? Ang banal na Espiritu. Siya ang Diyos na kasama mo. Kapag yung mga bagay na dapat mong gagawin, ask the Holy Spirit. You need guidance? Ask the Holy Spirit. You have to hear the voice of the Holy Spirit. Sabi nga ni Jesus, the sheep knows my voice. He hears my voice and He knows it. Kailangan alam mo yung tinig ng naririnig mo, yung boses ng Diyos. Amen? And take a leap of faith. May mga bagay, may mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin kaya. Matatakot ka. Yun ang kalaban ng faith eh. Yung certainty na gusto mo, sigurista ka eh. Kaya minsan, ang ginagawa ng kaaway para hindi ka manampalataya, lalagyan ka niya ng takot. Tatakutin ka niya. I-deceive ka niya. Lilinlangin ka niya. Naku, huwag mo subukan. Kita mo, sinasabi ko sa'yo. Magfe-fail ka lang dyan. Diba? Ganyan ang kaaway, lilinlangin ka. Pero kapag may pinapagawa ang Diyos sa'yo, take a leap of faith. Step out of faith. Even when it feels like a huge leap, trusting that God will empower you to accomplish His purpose. Amen? Kapag malaki yung pinapagawa, kailangan mo ng pananampalataya. Minsan kasi, kailangan ko ng pera, Pastor, malaki. No, kailangan mo manampalataya. Kaya ka nga walang pera eh. Okay? Kasi hindi lahat ng bagay nabibili ng pera. Tama ba? Hindi lahat. Kailangan mo manampalataya. Kailangan mong subukan ang Diyos. Kaya nga sabi niya sa Malakay, test me on this. Kung si Lord nga, lagi siya nagtetest sa'yo eh. Edi test mo rin si Lord sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang tamang pag-test kay Lord. I-test mo yung nababasa mo, yung katotohanan. Amen? Philippians 4:13, sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Hindi yung lahat ng basta na lang gawin. Ibig sabihin yung pinapagawa ng ating Panginoon magagawa mo. Amen? Pwede ba natin basahin ulit? Philippians 4:13. Who strengthens me. Siya ang magpapalakas sa'yo. Physically and emotionally, papalakasin niya rin ang loob mo, and even spiritually, palalakasin niya yung pananampalataya mo. Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. May kapangyarihang kakapatid. At yung kapangyarihan na yan, it should be demonstrated so that the people around you will see the power of God and believe that your God is a living God. Amen? Display mo. May office mate ka na noon, na may sakit, pero pumasok, ipag-pray mo. Huwag kang mahiya. Minsan sa opisina, ganun ginagawa ko. Pipray over ko yung mga may sakit doon eh. Totoo. Iba gumagaling, yung iba hindi. Pero ang importante, ginawa mo. Amen? Gawa mo. And marami sa kanila gumagaling. Marami sa kanila, mas lumalapit sila sa Diyos. Amen ba? May mga classmate kayo may sakit, ipanalangin mo. Maniwala ka. Maraming ang pinagaling dito sa loob ng church natin eh. Kaya niyang gawin dyan sa loob ng school nyo. Kailangan lang ng Lord na may kumilos. Amen? Gusto ng Diyos na magpagaling ng tao, pero kailangan niya na kumilos ka, lapitan mo yan, ipanalangin mo, i-pray over mo. Amen? Amen. Because you have the power that comes from the Holy Spirit. And the last one is, never give up. Huwag kang susuko, kapatid. In pursuing your high calling, never give up. Dahil
Sabi ko nga sa inyo, maraming mga bagay na maghihinder sa inyo. Alam niyo po, sa akin po bilang pastor, marami po akong kinakaharap na mga problema na hindi ko po sinasabi. Bakit? Kasi kapag sinabi ko, baka kayo ma-discourage din. Okay? Baka, grabe si pastor, nakakaawa naman. But I fight it with my faith. Amen? Kasi ito yung pinasok ko, Lord, sinabi mo, pastor ako, sinabi mo, Lord, na ito yung gagawin ng iglesia, maniniwala ako. Kahit ang daming nangyayari hindi maganda, minsan napapatanong ako, bakit Lord, bakit ganito? Never give up. Amen? Never give up. Huwag kang susuko. Kasi minsan, yung time na saan na gusto mo nang sumuko, doon nagpapakita ang Diyos. Doon siya nagpaparamdam sa'yo. Doon niya pinapakita yung kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Minsan umiyak ako sa Lord, Lord, hindi ko na kaya. Lord, kailangan ko ng ganito. Alam niyo, minsan gumagawa ang Panginoon ng mga imposibleng bagay. There was a time, minsan lagi ang kailangan natin pera eh. Minsan ganun din ang kailangan ko, pera din eh. Minsan nanalangin ako, Lord, hindi ko alam. Hindi ko na alam anong gagawin ko, Lord. Hindi ko alam saan ako kukuha ng pera. Pero nanalangin lang ako. Alam mo, the next day, bigla na lang may pinapagawa si Lord na may nagbigay na lang ng love gift because of that work. Diba? Naririnig ng Diyos ang panalangin natin. Totoo ang Diyos. Kapag tinawag ka niya, yes, mahirap yung pagdadaanan mo. Totoo yung mga paghihirap na yon. Pero mas totoo ang Diyos. Amen? Mas totoo ang Diyos. Never give up when you face difficulties or doubt. 2 Chronicles 15:7, but as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Akala mo walang nangyayari? Nagsisimba ka, naglilingkod ka sa Panginoon, parang feeling mo paulit-ulit lang, walang nangyayari? Sabi ng Diyos, lahat ng ginagawa mo sa Kanya, gagantimpalaan ka Niya. Hindi mapupunta sa wala yung mga pagpapapagal natin, yung mga ginagawa natin para sa Kanya. Lord, nagtatrabaho ako para sa pamilya ko, samahan mo ako, lahat ng ito para sa iyo. Lord, magsisimba ako dahil gusto kong lumago para sa akin at para sa iyo na gusto kitang iluwalhatiin at itaas sa buhay ko, pagpasalamatan. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, isama natin ang Diyos. Amen? Sa lahat ng pagpapagod natin, pagpapagal natin, isama natin ang Diyos. Dahil ang sabi niya, your labor will not be in vain and you will be rewarded. Amen? Pursue your high calling. And as I end, your life is not ordinary from God. Hindi ka ordinaryong tao. Minsan ang mga tao, pagsasalitaan ka ng masasama, hindi magaganda. That's not true. The devil is deceiving you. But in the eyes of God, you are unique. In the eyes of God, you are loved. You are precious to Him. You are not ordinary in the eyes of God. Make a difference in your world. Amen? Make a difference in your world. And you can only make a difference when God is with us.